Yun, magandang araw sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati lang muna ako ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers. Sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, mas dumarami pa ang mga nag-resign na mga men and women in uniform, mga kababayan. Yung mga kasandaluhan at mga kapulisan na gusto na nilang ipahayag yung kanilang mga saloobin sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Matindi, mga kababayan. Grabe. Sobra-sobra ang pang-aabuso ng administrasyong ito. Pag nagsasalita ka laban sa administrasyong ito, kakasuhan ka. Itong si Gerald Torre, mga kababayan, halos lahat ng mga nagsasalita laban sa kanya ay kinakasuhan niya kaagad, tinatakot niya kaagad. Talagang halos wala na tayong karapatan na magsalita. Tinanggalan na tayo ng karapatan. Tinatakot tayo. Kaya itong ibang mga kapulisan at kasandaluhan ay nag-resign na. Hindi na nila makayanan yung ginagawa nila, itong administrasyong ito, kay dating Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte gumawa lang naman ng kabutihan para sa ating bansa. Kung may mga namatay man nung panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, huwag niyo sisihin si dating Pangulong Duterte. Sisihin niyo mismo ang iyong mga kamag-anak, ang iyong mga kakilala, ang iyong mga kaibigan. Hindi nagkulang si dating Pangulong Duterte. Bago pa siya umupo bilang presidente ng ating bansa, talagang nagbabala na siya. Itigil ninyo ang paggamit, ang pagbibinta na pinagbabawal na gamot. Dahil pag sinira ninyo ang bayan ko, kayo na ang dumugtong, mga kababayan, kung anong sinabi ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi kayo tumigil. Hindi kayo nakinig. Tapos ngayon, isisi nyo kay dating Pangulong Duterte. Paano din naman yung mga nabibiktima ng mga pamilya ninyo? Nakakuha ba sila ng hustisya? Mga kababayan, itong si General Macanas talagang emotional din. Tayo talagang hindi rin natin mapigilan, no? Talagang nakakaantig ng damdamin. Nakakasakit, mga kababayan, yung nangyari ngayon sa ating bansa. Nakakasakit ng puso. Yun ang wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Magandang araw, mga kaibigan. Dumarami na po ang mga men and women in uniform na nagpapahayag ng kanilang saloobin. Na nawawalan na sila ng gana pagsuot sa kanilang uniforme. Kahapon, 2 pulis yung na-vlog ko. Nag-resign na. Yung babae, si Police Corporal Jingjing, ang kanyang social media account, at Jessa Tano, ang complete name niya. Lalaki naman, Ragasa GR Dix. Ito naman, Air Force Sergeant Lady. Yan po ang kanyang litrato. Nasaan na? So, basahin ko ang kanyang post. Yumi Santiago. Ang kanyang. Yumi Santiago, Air Force Sergeant. 9 hours ago, pinost niya ito. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang military. Sumumpa sa watawat ng Pilipinas na protektahan ko ang bayan at ang sambayanan. Itong araw na ito ang pinakamabigat sa puso ko. Sorry, nagiging emotional na naman ako. Dahil yung kaisa-isang presidenteng itinuring na tatay ng buong Pilipinas na ngayon ay pinagkanulo sa dayuhan ng mismong pumalit sa kanya. Yung presidenteng palamura
at bastos ang bibig ang nakikita nila na normal na ginagawa ng mga tao ngayon at ultimo mga bata ay ginagawa na din. Ang dating sigla, ito na nagbibigay ng serbisyo, ang dating sigla sa pagbibigay ng serbisyo ngayon ay napalitan ng kahabagan at pagdadalawang isip. Pagdadalawang isip na ituloy ang aking advokasya sa kabila ng kawalan ng hustisya sa sariling bansa. Laban at laban lang ang tanging sigaw ng puso at isipan ko para sa aking mga anak, para sa aking mga magiging apo, at para sa aking magiging lahi. My uniforms and memories will forever be remembered. This is Sergeant Santiago, Philippine Air Force. So ito po yung mga pictures niya. Yan, sa training. So nakakaiyak po. Yun. So sa ngayon, she is on a crossroad. Pinag-iisipan pa, hindi pa siya nakapag-decide kung aalis na ba siya sa serbisyo o hindi. Basta hindi niya nakayanan yung nakikita niyang inhustisya, yung ginawa ng administrasyon ito sa ating minamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, I don't know how many more men and women in uniform na nasa marami active, reserve or retired ang katulad nito ni Sergeant Yumi, katulad ni Police Corporal Jingjing, at ni Police, I don't know rango yung lalaki, Police Officer Ragasa. But hindi mo mapigilan ngayon ang it's now becoming a people movement. Hindi na ito tungkol sa politika. Walang naglilid na mga politician kasi inalis na nila si PRRD is now in a foreign soil. Yan So talaga, ito, organic na ito. Itong nangyayari sa taong bayan na nagpapakita ng pagkadismaya. Sana hindi mauwi ito sa karahasan kasi may nangyari sa Cagayan de Oro the other night ata. Nag-ipon-ipon ang mga supporters ng Pangulong Duterte sa Gaston Park. May lalaki na lumapit, sumigaw, I love BBM. Nangyari, binugbog yung lalaki. So, sana hindi mauwi ito ng karahasan. At saludo tayo. Saluduhan natin itong katulad ni Sergeant Yumi Santiago, Police Corporal Jingjing at Police Officer Ragasa na they are speaking up. And because they are speaking up, yan, umaalis na lang sila sa serbisyo. Kasi hindi pwede na nasa loob ka at magsalita. Dapat tahimik. Yan po ang panuntunan. Tawag namin yan, loyalty. If you work for a man in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. Pag hindi mo na kaya, get out of that organization. Pag nasa labas ka na, damn to your heart's content, pwede mo nang isigaw kung ano ang nararamdaman mo.
So, salamat Sergeant Yumi Santiago at nagsalita ka. Sana ma-guide ka ng gusto ng Panginoon sa iyong desisyon kung magpapatuloy ka pa sa iyong military service o hindi na. Doon ako na-touch yung sabi niya, paglalaban ko ang karapatan ng aking mga anak at ang susunod pang lahi, kalinlahi. So baka most likely, ano na ito, aalis na ito sa kanyang pagsiservisyo. Yun ang mga kababayan, alam ko na mas siguro marami pa ang mga nasa serbisyo, itong mga active ng mga pulis at saka mga kasundaluhan na gusto nilang magsalita. Kaso nga lang, natatakot sila kasi nga nasa pamahalaan sila, mga aktibo sila. Kaya yung iba nag-resign na lang para talagang mailabas nila yung kanilang mga saloobin. Itong vlogger nito, itong si Gerald Macanas, dati po itong sundalo, talagang ramdam niya yung mga pangyayari ngayon sa ating bansa dahil nga naranasan niya na magserbisyo sa ating bansa para ipagtanggol yung ating bansa. Tapos yung ginawa ng administrasyong ito, ipinagkanulo nila, first time na nangyari sa ating bansa na ganito yung mga namumuno, ganito kawalang, tawagin na natin yung mga walang hiya. Matindi ang administrasyong ito. Siguro nga mayroon pa diyang mga men and women in uniform na gusto nang umalis sa kanilang trabaho. Kaso nga lang, alam ko naman na hindi naman lahat ng mga nasa serbisyo ay mga mayayaman yung pamilya. Dahil tayo, may mga kamag-anak tayo ng mga pulis. Talagang maraming naghahangad na makapasok sa organisasyon na yan para sa kanilang pamilya. Hirap naman siguro kung alis na lang sila basta-basta. Tapos yung pagkain para sa kanilang mga anak, para sa kanilang pamilya ay mawawala, mga kababayan. Kaya yung iba siguro pikit mata na lang, hindi makapagsalita. Papasalamat tayo sa mga ganitong klase, mga kapulisan, mga kasundaluhan na talagang matatapang. Saludo tayo. Yun ang lang, dito lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang ako. Pasensya na, nung isang video natin talagang naging emotional din tayo dahil nga sa mga pangyayari. Yung makikita nyo, mga kababayan, yung talagang pang-aabuso. Inaabuso nila yung kanilang kapangyarihan. Shout out kay Leticia Binaventura. Shout out na rin kay Angelo Bunaw Bra. At shout out kay Ma'am Edisa Borby. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Virgie Verligio sa Pulilan, Bulacan. Maria Season, shout out tayo. Shout out kay watching from San Francisco, California. Maraming salamat. God bless you din, ma'am. At shout out na rin kay Maria Bilinamper. Shout out na rin kay Lorna Leonilio. Shout out kay Lucy Bulawin. At kay Jixin ko, kay Binok TV, shout out sa idol. Kay Ma'am Virgie, tapos na. Kay Perisi. At kay Sammy Trabahada Cooper ng Boracay. Kay Tito Manny Vlog Lods, shout out sa iyo dyan. Shout out sa iyo dyan. Kasama ko sa kasama ko dati ito sa Kalingap, si Tito Manny Vlog. Dati po akong Kalingap reactor, mga kababayan, sa mga nakakaalam tungkol sa Kalingap. Shout out na rin kay Noel Di Guzman, Tisoy Manaco. At sa lahat-lahat, maraming salamat. At sana magdasal tayo para sa kalusugan ni dating Pangulong Duterte. Kitang-kita naman natin sa kanyang itsura, mga kababayan, na talagang yung nagsalita siya, nagbigay siya ng mensahe sa atin at sa mga kasundaluhan at sa mga kapulisan. Nakita natin yung kanyang mukha na talagang pagod sa kanyang biyahe. 80 years old, mga kababayan, hindi man lang binigyan ng pagkakataon
na makapagpahinga ng administrasyong ito. Mas masahol pa ito sa kanyang ama na si Marcos Sr. mga kababayan. Yun ang dito lang muna at God save the Philippines. Once again, this is Aaron TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.